May buntag, mga igsuon. It is such a privilege. Malipayon gud ko nga gihatagan ko og opportunity ni na pastor ako, og kauban ang mga kingsmen ato mga elders and deacons no. Nga gi-assign ko nila para magwali karong buntaga. Since February man karon, no, you can expect nga ang ato ang message about gyapon sa love, no, about gyapon sa gugma sa Ginoo. And specifically, it is God's loyal love. God's loyal love. I request kung mga igsuon to please rise as we read God's word this morning. It is found in Exodus 34, verses 6 to 7. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers unto the children and the children's children to the third and fourth generation. May God bless the reading of His word. Let's pray. O Lord God, Almighty Father, we thank you for your goodness and grace. Tinuod gud, O Lord, nga pagkatahom sa imuhang gugma para kanamo. And we thank you for the opportunity na imong gihatag kanamo karong buntaga para maminaw sa imong pulong, O God, para ma-rebuke, ma-remind, ma-instruct. We thank you, O God, for this privilege na mabalaan, kabalumi, O God, nga naa imong presensya diri. O kami na opportunity for us to worship and praise you. Salamat, O God, sa imong gugma. In Jesus' name, amen. You may now please take your seats. So before mag-discuss no, kung unsa ba gyud ang pasabot sa atong passage karong buntaga, maghatag sa ko gamay nga summary sa kung aha ni nakuha nga passage. So again, kani nga passage nga atong paghisgutan karon kay makit-an sa Exodus chapter 34. So unsay nahitabo before ni nga passage? Basin nakabalo na pod mo, nakabasa na mo sa Exodus. Kabalo ta nga ang Israel bago lang gi-rescue sa Ginoo gikan sa Egypt. Kay ang mga Israelites nahimo silang alipin or maalipon sa Egypt for 300 years. Ug sa ilang sufferings, sila nagampo sa Ginoo ug sila kay nadunggan sa Ginoo. And so, gipadala ni Yahweh or ni Lord si Moses para i-rescue ang mga Israelites sa Egypt. Ug gikan sa Egypt, sila kay nag-travel, sila yung nag-journey padulong sa Sinai. Kung aha nila na-receive ang 10 Commandments, no, mabasa na ninyo sa Exodus chapter 20. Ug si Moses, na-receive na niya ang 10 Commandments, ug just after na-receive ni Moses ang 10 Commandments, nga nakaingon pa dito, no, ang first 2 commandments, it's about you shall not have other gods before me and you shall not make idols. Pero ang first 2 commandments pa lang, bago pa lang gihatag sa Ginoo, nakasala na ang Egypt. Ilan na tong na-break. Kaya sila nag-worship o golden calf. No? Si Aaron, ang ilang priest or ilang pari that time, kay nadala siya sa pressure sa mga Israelites. Kay dugay na si Moses sa taas sa Mount Sinai, ug wa sila kabalo kung buhi pa ba si Moses. So ningon ang mga Israelites kay Moses na make for us an idol. Ug ningon pa sila na kani ang golden calf mo ni siya ang nag-release sa to o nag-rescue sa toa gikan sa Egypt. So grabe kadako ang ilang sala. No, grabe kadako ang ilang kapakyas before the Lord, kay nag-worship sila og idol. Na bago lang nila na-experience nga sila giluwas sa Ginoo, unya muna ang ilang gibuhat. So kung tan-aw na to ang atong passage, ningon dito nga the Lord
a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. Kung sa ancient pa na mga kasulaton, kung naay mga introduction sa mga hari or sa mga nobles, no, sa mga dagko nga tao, ingani ang ilang pag-introduce. Gina-repeat nila ilang pangalan. Sa manini, si God, si Yahweh, no, the Lord. So meaning mo ni ang introduction or kanang pagpaila-ila sa Ginoo. O sa mga times nga ingani ang pagpaila-ila, ang magasunod ana nga mga description mo na ang best qualities ana nga hari or kana nga noble person. So kaning passage nato, ang pag-introduce sa Ginoo sa iyang kaugalingon kay ingani, the Lord, a God merciful, gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. Ato nang himay-himayon unya. Forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty. So muni ang pag-introduce sa Ginoo sa iyang kaugalingon before the Israel. Sa iyang chosen people, muni ang iyang best qualities kumbaga. Kini nga mga words, no, kaninang mga description sa atong Ginoo, pabalik-balik yun ni throughout the Old Testament. Around over 20 times, gibalik-balik na mauni ang mga qualities sa tuang Ginoo. No? Makita na nato sa Nehemiah, sa Ezra, sa Psalms, no, even sa Chronicles. So always good na nga kani ang mga qualities sa atong Ginoo. So kung kamo, no, mga igsoon, kung kamo magtotoo gid mo kay Jesucristo o kamo pangutanon mo sa mga tao, kinsa ba gud ang Ginoo? Unsa ba gud iyang mga kinaiya, no, iyang attitudes, iyang characteristics? Dapat kabulutan na kini ang atong tubag. Kay pabalik-balik yun sa Old Testament, mao gyud ni ang mga qualities sa atong Ginoo. He is merciful, gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. He is also forgiving, but also just, meaning matarong. Just meaning, dili niya pasagdan na ang mga tao nga deserving og parusa, dili makadawat og parusa. Ang mga tao nga deserving og reward, dili mahatagan og reward. Ingana ang justice ni Lord. Kung unsay para sa tua, mugod ang iyang ihatag. Ingana po ang iyang sovereignty. So God revealed to Israel His qualities. So atong i-zoom in, no? Mag-zoom in ta sa unsay mga qualities nga gi-reveal ni Lord sa Israel. Ingon pa siya nga, He is compassionate and merciful. Or kung sa Bisaya pa, maluluyon. Makitaan nato sa story sa Exodus na dagan gyud og sayop ang Israel. Throughout their journey from Egypt, gikan sa Egypt, paggawas pa lang nila, daghan na kay sila reklamo. Niingon sila nga, wala may tubig, wala may pagkaon. Moses, gipagawas ba nimo sa Israel sa Egypt para lang mamatay? Ingana ang ilang mga reklamo, daghan kay sila reklamo sa Ginoo o kay Moses. Unya, ikapila na pud nasuko ang Ginoo sa ilaha. Kay ingana sila kanang gahi og ulo, no, gahi gid sila ulo nga mga tao. Pero ang Ginoo giampingan ra gyapon sila. Grabe ang pag-amping sa ila, nga makitan pa nimo sa scripture, no, nga ang ilang mga sanina wala nadaot, wala nag-fade, no? Ilang mga chinilas, ilang mga sandals wala naguba. Nga grabe ba ang desert sa una, no? Siguro ato mga plastic nga chinilas pila ra na ka months. Pero sa ila 40 years gyud. 40 years nga wala naguba, wala nadaot ilang masanina. Grabe ang pag-amping sa ilaha. O gi-provide pod ni Lord ang ilang mga kinahanglan. Ang tubig, nabay tubig sa disyerto, di ba? Dili man, gamay ra gyud ang tubig sa disyerto. Pero hundreds of thousands of Israel, wala sila namatay sa gutom, wala sila namatay sa kauhaw, no? Grabe ang pag-amping sila sa Ginoo despite silang kapakyas. God is merciful. Maluluyon.
kung ma-define pa nato ang mercy, no, it is God's quality of not giving what we deserve. Pasabot ana, deserve nato og punishment kay kita. Daghan gyud kay tagkapakyas. Ako daghan gyud kay kog sayop, no? Kabalo akong parents ana. Kabalo pod ang mga tao nga kauban ako nagdako. No, daghan gyud kay kog sayop. Pero who would have thought no nga gamiton ko niya para mag-deliver sa iyang message karong buntaga. Grabe ang mercy sa atong Ginoo. God is also gracious, no, or generous. Grabe siya ka mabination. Gamay ra gyud kayo ang deserving sa Israel, no. Pero grabe ang paghatag sa Ginoo. Again, grabe ang iyang pag-amping. Grabe siya ka generous, grabe siya ka gracious, no. Kung tanawon pa nimo ang Hebrew word ani, ang word nga gracious di ay, kung makahatag pa ta og illustration, mura siya na isa ka tawo nga nay utang. Unya, ang tao nga nay utang, niadto siya sa iyang giutangan. Unya naghangyo siya nga dili na siya magbayad kay dili niya kaya bayron. And so, ang giutangan ningon siya, sige, okay ra sa ko Ingana ang generosity ni God, no? Na kita makasasala, kita nga dili nato mabayran ang atong mga sala. Gihatag gyapon, gibless gyapon ta sa Ginoo. So ang grace ug ang mercy sa Ginoo dili gud na pwede nga mas-separate, pirmi gud na sila dungan, no? Ang grace pa o ang mercy kay dili ihatag sa Ginoo unsay deserve nato. Ang grace kay bali ihatag sa Ginoo, ginahatag sa Ginoo kung unsay dili nato deserve. Dili nato deserve ang iyang blessings, dili nato deserve ang iyang kamaayo. Pero iyang gipakita gyapon sa toa. Amen. So muna ang Ginoo, He is gracious and merciful. He is also slow to anger or patient. Again, example, ang Israelites, no? Dagan na kay sila kapakyas, dagan na kay sila gipangbuhat nga dili gyud maayo. Pero ang Ginoo, gi-forgive gyapon sila. Gipili gyapon sa Ginoo nga dili sila biyaan. Niabot pa gyud sa point nga again nag-worship sila og golden calf, no? Atong idol. Nya bago lang sila nakahawa sa Egypt. Ningon si God na unsaon man nako mga Israelites. Ako na lang ni silang i-destroy, no? Ako na lang silang biyaan, ako na lang silang pasagdan nga mamatay sa disyerto. Pero ningon si Moses nga, Lord, remember your people, remember your grace, no? For your name's sake, ana pa sila na ayaw pasagdi ang imong people, no? Your people of Israel. And the Lord relented. Yun siya, okay, sige, pasayloon ako mo. Ingana ang patience ni Lord sa toa, no? Nga usahay sakit na kayo sa ulo, sakit na kita sa ulo sa atong Ginoo. Or labad na kita sa iyang ulo. Ug sakit na kayo ang iyang kasing-kasing sa tanan atong mga ipambuhat sa iya. Pero He still chooses to be patient with us. And God is abounding in steadfast love, no? Puno siya og gugma og kaayo. So, kani nga quality ni God, muna ang atong ganahan i-explore karong buntaga. So, ako sa ning skip, He is also faithful or matinud-anon. He is faithful to His promises. Na siya mga promises kay Abraham nga napa sa Genesis, no? Mga 4 generations ago sa lolo pa sa mga Israelites na yung mga promises si God nga wala gyud niya kalimti, no? Ingana ka faithful ang Ginoo. And He is also forgiving. Mapasayloon. And again, He is also just. So among all these qualities sa Ginoo, no, again, these are the best qualities sa atong Ginoo. And among these, I want us to focus for this morning
ang kaning fourth nga quality niya. Kaning nasa tunga, ang abounding in steadfast love. Since love month man ta karon, no? 2 days ago, nag-celebrate ta og Hearts Day. And siguro ang uban kay nag-date-date or unsa pa man ang inyong gi-celebrate, no? Siguro nag-dinner mo with your families. But before we try to no? So as we are celebrating this love month, mas masabtan pa gyud nato kung unsa ba gyud ni ang gugma sa Ginoo. And so, let's focus dire. Abounding in steadfast love. Or in Hebrew, sa original language sa Bible, ang word nga gigamit kay chesed, no? Chesed. Kaning word, makita ninyo sa lahi-lahi nga translations, ang uban kay steadfast love, ang uban kay loving kindness, ang uban kay loyal love, no? Lahi-lahi siya translation or lahi-lahi og translation sa kada version tungod kay kaning word wala siya direct translation sa English. Kung ang word nga baka na ikaw, no? Kung ang chicken na ay manok, na ay direct translation, pero kaning word grabe ni siya ka deep, grabe ka broad ang word nga wala siya direct translation. Para mas masabtan nato kung unsa ni nga word kaning chesed, sa gi-explain pa sa mga theologians, mura ni siya love plus generosity plus enduring commitment ni God. Most of the time, kung kani nga word ang gamiton, ga-describe ni sa Ginoo, no? Napoy mga tao na gi-describe nga na ay chesed, pero most of the time sa Ginoo gyud ni siya ga-describe, no? Kay ultimately sa kalibutan, no, wala gyud makatupong sa love ug generosity ug enduring commitment sa atong Ginoo. So, ang chesed ni God iyang gipakita sa Israel sa Exodus, no? Makita nato na number 1, si God iyang gi-rescue or naghatag siya deliverance sa Israel from Egypt. Ang mga Israel that time, they were really suffering under the hands of Pharaoh. And Pharaoh, wala siya paki. Wala siya paki kung naglisod na ba ang mga Israelites. Niabot po to sa point nga nakitaan sa Pharaoh nga hala ang mga Israelites, dagan na kay sila. Bisang naglisod pa sila, sige rin po og anak. Sige rin anak og anak. Anto dagan na kayo sila. Unya nahadlok si Pharaoh nga basin magrebelde ang mga Israelites, punsaon na lang ang Egypt. So unsay pa buhat ni Pharaoh, ingon siya nga ang mga baby boys sa Israel ilabay sa Nile River. Meaning pangpatyon ang mga bata. No, ingana ka evil si Pharaoh. Ingana siya ka harsh sa iyang pag-rule sa Egypt. And so si God nadunggan niya ang outcry or ang mga prayers sa Israel for deliverance. And so gipadala ni God, gipadala ni Yahweh si Moses para i-save ang mga Israelites sa Egypt. So God showed His chesed, no? His loyal love to Israel by delivering them, by rescuing them from Egypt. And second, God provided for them in the wilderness. Katong napa sila sa disyerto, grabe ang pag-amping sa Ginoo. Makitaan po nato sa scripture nga God dwelt among them, meaning ninaog ang Ginoo in the form of pillars of cloud by day o pillars of fire by night. Meaning, during the day, no, sa kainit sa disyerto, naghatag ang Ginoo og landong para dili sila mainitan. Ug sa gabi isad, kung wala mo nakabalo, no, kung nadi ka sa desert, grabe ka init kung buntag, pero pag abot pud sa gabi, grabe ka tugnaw. And so, God revealed Himself as a pillar of fire para dili sila tugnawon. No, grabe ang pag-amping gyud sa ilaha sa Ginoo. And God guided them and by His presence, no? Na guidance and presence ni God. Again,
in the form of katong pillar of cloud by day and pillar of fire by night. Kung makitan po nato sa Exodus, no, sa following na mga books, like sa Numbers, na kung ang presence ni God kay musaka, mutindog po ng mga Israel, ila po hipos nila mga gamit, o mubaklay po sila kung sila ilid sa presence ni Lord. So grabe yun ang pag-guide sa Ginoo sa ilaha. Wag yun sila gipasagdan. And God also showed His chesed by giving the law. Gihatag sa Ginoo ang 10 Commandments, no? Ang instruction para magbuhat og tabernacle. Ang tabernacle, mura na siya tent, no? Tent kung munaog ang presensya sa Ginoo para ang mga Israelites makauban nila ang presensya sa Ginoo ug sila maka-offer og sacrifice para maka-worship sila sa Ginoo. So God gave the Israelites the law so that ang Israelites, kabalo sila punsaon mabuhi, no? How they would live a good life, a prosperous life in the presence of God. And God also showed them His chesed, no, His loyal love by His mercy even after silang sin, no, atong sa golden calf, silang pag-worship sa golden calf. So God showed His amazing, His loyal love towards Israel in this way. Ug mas masabtan pa nato ang unsa ni ang chesed, no, ang iyang loyal love kung atong tan-awon ang promises niya kay Abraham. No? Maong nay mga translations na ang ilang pag-translate kay loyal love kay ang chesed maupod ni ang word na ga-describe sa faithfulness ni God, sa iyang pagtuman sa iyang mga promises. Kung basahon ninyo ang Biblia, daghan gid kayo promises ang Ginoo about His presence nga magpabilin kaninyo, ang iyang pag-amping sa tuwa, no? Daghan og promises ang Ginoo. So kita as Christians, it is important for us to read God's word para kita ma-aware mabalad nato kung unsa gyud ang mga promises sa Ginoo. O kita pod ma-aware sa unsay mga promises nga wala gihatag sa Ginoo. Kay we understand there are also false preachers, no, false teachers who would say na ang kung ikaw Kristohanon ka, tanan imong entero kinabuhi kay hapsay. Imong entero kinabuhi filled with prosperity. No, mudato ka o dili ka magkasakit kung tinuod gyud ka nag-believe or nagtuo kay Kristo. Pero kabalo nga dili na tinuod, no? Kay as long as naata diri sa kalibutan, nagay mga trials, nagay mga sufferings, and ginaalaw na ni Lord, no? Wala na niya gi-promise sa toa nga always good, nga pirmi good, hapsay o pirmi good in abundance, no? So we need to be aware of God's promises so that we would know kung unsa gyud ang mga promises niya ug unsay mga wa niya gisaad sa iyang pulong. So that we would not be deceived. Kay many people are deceived. Kay wala sila kabalo kung unsa gyud mga promises sa Ginoo. Nadala lang sila sa pag-ilad, no, sa mga false teachers ilaha. So God showed His chesed sa promises niya kay Abraham. In number 1, the promise of a great nation. Makita nato sa Genesis nga si Abraham tiguwang na. Unya wala pa siya anak. 90 years old na siya ug iyang asawa si Sarah 80 years old na. Unya wala pa sila anak. Pero ningon si God kay Moses na Moses tan-aw sa langit and try to count no kung pila ka stars imong makitaan kay ingana kadagan ang imong mga anak, no? I will make you into a great nation. Muna ang promise sa Ginoo. And si Abraham, nituo siya, no? Ug nya makitaan pa nato sa New Testament na Abraham believed and it was credited to him as righteousness. Meaning, ang pagtuo ni Abraham sa promises ni God, moto ang iyang righteousness, no? Iyang katarungan, iyang righteousness, it's not about his unsay nahatag ni Abraham sa Ginoo, pero sa unsay iyang pagtuo, no, sa iyang pagbelieve sa promises ni God. Muna ang atong righteousness as well. And we will expound on that later.
God also promised Abraham ang deliverance. So, before pa, nagkaanak si Abraham, iyan ang naghatag na og prophecy si God nga one day ang imong mga anak they will be enslaved sa Egypt but I will deliver them. So naghatag na og saad ang Ginoo kay Abraham nga ang nation nga gikan sa iya he will deliver, he will rescue them from slavery. And gituman gid na sa Ginoo, no? Ato mo na atong nabasahan. And God promised Abraham that he will lead this nation into the promised land. And later on, after Exodus, makita na to sa Numbers, makita na to sa Deuteronomy, na ang Moses, niadto sila sa Canaan o ilang gi-occupy. No? Nakipaggera pa sila, nakipaglaban pa sila sa mga Canaanites, pero gihatag yun sa Ginoo. Makita na to sa scripture, no? Nga ang mga Israelites, dili basta-basta ang ilang mga kalaban na sila yung mga giants, na yung mga ginatawag na Nephilim, no? Mga tao nga kung boto na unaon, kung own strength lang sa Israel ang gigamit nila, dili gud sila modaog. They will never conquer the promised land. Pero tungod kay ang presensya sa Dios naa kanila, they were able to conquer giants. No, literal nga giants. They were able to conquer walls. Like itong sa Wall of Jericho. Unya, the way nga, naguba ang Wall of Jericho, nituyok lang sila around the Wall of Jericho, ug nagkanta, nagpraise, ug nagtukar og mga instruments. Unya, naguba ang Wall of Jericho. No, gipakita ni God ang iyang faithfulness, iyang steadfast love sa Israel, o kay Abraham sa iyang pagtuman sa iyang promises. And especially kaning pag-occupy nila sa promised land, which is now kung ang Israel karon, no? And God also promised Abraham that he will be a blessing to all the nations. He promised Abraham na from his offsprings, no, gikan siyang mga anak, ang entero kalibutan mabless. So God was faithful to Israel despite Israel's unfaithfulness. Bago pa lang sila nimong nasod, bago pa lang sila nimong nation, daghan na kay silag sayop. Daghan na kay silag idolatry. Pero gituman gyapon ni sa Ginoo, dili tungod kay faithful ang Israel, dili tungod kay faithful ang mga tao, pero tungod siya mismo kay faithful. No? Dili ta mo ingon na ay ako prosperous or hapsay gyud ako kinabuhi karon tungod kay faithful gyud ko sa Ginoo. Dili, that is prideful, no? You are being deceived. You're being prideful. Kay kung sa tinuod lang, we can never be fully faithful sa Ginoo. Ang rason nga atong kinabuhi karon kay hapsay or atong kinabuhi karon kay prosperous, tungod kay ang Ginoo ang faithful, dili kita. And this is a great comfort sa toa kay kabulota nga daghan gyud kay tagkapakyas, daghan gyud kay tagsayop. Pero despite that, ang Ginoo naghigugma gyapon sa toa. He is still faithful even though unfaithful ta. Daghan kay kog mga responsibilities during my college life. I was a student leader, I was a student, no? Nag-study ko college as an engineering student dito sa Cagayan. And throughout my student years, daghan kay kog mga sayopod. Pero ni-graduate man gyud ko. Nahimo man gyud kog engineer by His grace. Dili gyud ko makaingon nga tungod ni sa akong kamaayo, dili gyud. Tungod ra gyud ni sa grace, sa ka-faithful, sa unsa ka faithful ang Ginoo. Dili tungod kay faithful ko, pero faithful si Lord sa akoa. And God also shows His chesed, iyang steadfast, loyal love sa atoa by this. Number one, He sent Jesus Christ, His only Son, to die on the cross for our salvation. Remember sa Old Testament, Abraham believed and it was credited to him as righteousness. Tungod kay si Abraham
mituo sa Ginoo, he was considered as righteous, no, matarong before God's eyes. And in the same way, kita pod, we are saved by grace through faith. Kung kita mituo kay Jesus Christ nga ang iyang sacrifice kay enough para kita maluwas, o kita pod mo agree no mo confess na kita makasasala o dili gud nato maluwas atong kaugalingon, then we are saved. Muna ang pagtuo, muna ang faith nga genuine. And God shows His faithfulness towards us in that because we cannot save ourselves, tungod kay dili nato maluwas atong kaugalingon, ang Ginoo mismo ang naghatag og pamaagi para kita maluwas. God shows His faithfulness towards us in that we have salvation through His Son, Jesus Christ. God shows His faithfulness, His mercy, His steadfast love toward us tungod sa iyang forgiveness and His mercy. Kung makitan pa nato sa 1 John chapter 1 verse 9, na whoever confesses their sins, God is faithful to forgive them. Tungod sa ka-faithful sa Ginoo, He forgives us. Dili tungod kay maayo ta, dili tungod kay faithful ta. Again, tungod kay faithful ang Ginoo, He forgives us and He is merciful toward us. And God shows His chesed to us by His presence through the Holy Spirit. Ningon pa siya sa John chapter 14, that He will send His Spirit. And makita nato sa book of Acts na katong mga time nga mga believers na sila sa upper room, nag-ampo sila, niabot ang Holy Spirit katong sa Pentecost, and they were able to preach the gospel to 5,000 people. And kani nga same Spirit nga gihatag sa Ginoo sa iyang mga disciples, kila Peter, kila John, mo pud ang same Spirit na iyang gipadala sa tua. Mo pud ang same Spirit nga nag-enable sa tua para mabuhi for Christ, for us to live for Christ. And mo pud ang same Spirit that He uses for me to speak His word right now. It is the same Spirit that enables us to preach the gospel to the people around us. And God promises His presence, and it is His presence that enables us to live through this life. And God also promises to us ang iyang daily provision and care. Makita na nato sa Matthew chapter 6, grabe ang promises niya nga kita dapat dili ta mabalaka. Ningon pa si Jesus dito sa Matthew chapter 6 na kung ang mga langgam wala sila nagtanom, wala sila nag-harvest, pero sila everyday na sila makaon. How much more kita nga mga tao, nga mas gihigugma sa Ginoo, how much more kita hatagan niya provisions, mag-provide siya para sa tua. So kita, dili ta dapat mabalaka. Kay kabalo tayo nga faithful ang Ginoo. And God also shows His faithfulness to His promises. Again, there are so many promises. Ningon pa si God sa Isaiah na, "Fear not, for I am with you." God promised His presence. God promised that He would give us a new heart. Kung unsa man atong problema karon, kung unsa man ang atong mga gina-face nga situations, gi-allow na ni God so that ang iyang glory kay ma-reveal sa atong kinabuhi. And all these promises, all of these are ultimately fulfilled in Jesus. All of these promises nga gikan pa sa Old Testament na fulfill katong si Jesus, who is God Himself, came down on earth to live among us, to live and set an example for a perfect life. Unya, ultimately, nagpakamatay siya sa krus para kita maluwas. Makita na to sa Old Testament nga naghatag ang Ginoo og instructions kung saan maghatag og sacrifice. One of the sacrifices nga gi-instruct sa Ginoo kay ang sacrifice of atonement. Now, once a year, ang mga Israelites, mag-sacrifice sila og isa ka goat. Pero during that time, tanan sala sa Israel, ilang i-confess,
Unya, patyo nila ang goat para ang justice ni God masatisfy. Pero makita nato na katong mga sacrifices sa Old Testament, simbolo ro to tanan para ipakita kung unsay sacrifice nga iyang ipakita kay Jesus. And so, we can say na ang Old Testament gifulfill ni Jesus. Ningon pa siya nga, I have not come to abolish the law, but to fulfill them. Muna ang words ni Jesus. And so, tanan promises niya, iyang gifulfill kay Jesus Christ. And so, God's chesed, or God's loyal love, is unconditional. Muna atong conclusion. It is unconditional, kay again, dili ni nakadepende sa atong faithfulness. God is Himself faithful, and because He is faithful, ang iyang love for us is unconditional. Dili gabago ang iyang faithfulness, dili gabago ang Ginoo. Kung unsa siya ka-faithful sa una, mura gyapon iyang ka-faithful karon, iyang faithfulness karon. So it is unconditional. Despite sa atong mga kapakyas, despite sa atong mga sala, God will always remain as faithful as He is now. It is also unchanging. Ang faithfulness ni Lord nga iyang gipakita sa Israel, it is also available to us now. So dili ta makaingon na, ay, sa una raman to. Sa panahon raman to sa Israel, nga ingana ka maayo ang Ginoo. Dili. Hangtod karon, faithful, steadfast love, gyapon, ang naa sa Ginoo. And it is universal. Para ni sa tuatanan. Dili ra para sa mga tao nga nasa simbahan, but this is for everyone. Makitan pa nato sa Old Testament, no, na God showers His rain both in the righteous and the unrighteous. Gapadala og ulan ang Ginoo sa righteous ug sa mga unrighteous. So bisan pag unrighteous ang mga tao, iya gyapon silang gina-bless. Iya gyapon panalalanginan tungod kay ingana ka maayo ang Ginoo. And so this is a challenge for us Christians nga nakabalo, nga nakaila kay Jesus. Nakabalo ta na ang eternal life, ang salvation, makitaan ra kay Jesus. And therefore, kita as Christians, it is our responsibility. It is also our privilege na ato ning i-share ang faithfulness ni Lord kay wala dili gapili og tao ang Ginoo. Ang iyang faithfulness, ang iyang love para sa tanan. Therefore, we should share the gospel. Kung makita nato ang atong kinabuhi sa una before ta nakaila sa Ginoo, hapsay ba? Matarong ba ta? No. Grabe ka gubot ang atong kinabuhi before ta nakaila kay Kristo. And we understand that it is because of Jesus Christ na atong life karon kay maayo, no? And so it is our responsibility as Christians to share the gospel. And I praise and thank the Lord for He has led me in ministries. No, katong estudyante pa ko sa Cagayan de Oro, gilid ko sa Ginoo sa isa ka organization, no, ang SAM, ang Philippine Student Alliance Movement, kung aha nga ang mga young people, ang mga estudyante, gina-train na mo para makabalo sila pun saon mag-evangelize, pun saon mag-share o gospel, o pun saon pun mag-disciple. And grabe gyud ang kalipay nga gihatag sa Ginoo sa koa sa atong mga panahon na nga gigamit ko niya para mag-share sa iyang pulong, no? Every time nga mo obey ta, every time nga mo share ta sa iyang pulong sa mga tao, walay mawala sa tuwa. Actually, mas mag-increase pa ang atong kalipay, mas mag-increase pa ang blessing ni Lord sa atong kinabuhi. Kung kita mag-share, kung kita mag-obey sa iyang pulong. And He gave us the instruction, no? In Matthew chapter 28, ingon siya nga, go therefore and make disciples unto all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and in giving them, instructing them the commands that I have given you. And God promised, and I shall be with you until the very end of this age. Muna ang instructions ni God sa tuwa. Since God's love, God's steadfast, loyal love is unconditional, therefore universal, therefore kita dapat i-share ni nato sa atong pamilya, sa atong mga friends, sa atong mga kauban sa trabaho.
And so, this is our application. This should be our response. God's faithfulness for us should compel us to, number one, trust in God's faithfulness. We understand nga, every day, bago nasad nga problema, every month na nasad tayo mga bayro nun, but we should understand nga, dili ta dapat mabalaka. Again, God is our provider. And He has provided for Israel throughout their sinfulness. No? Bisag unsa pa sila ka makasasala, God still provided for them. And so for us, we should have the comfort in saying na, even though unfaithful ko, even though dili na ko mahatag ang unsay deserve sa Ginoo, He will still provide for me. Ma-amaze gud ko sa faithfulness sa Ginoo sa mong family. Dili gud may kwartahan. No? As we were growing up sa ako mga igsuon, we were well provided, pero dili tungod kay daghan may kwarta, pero tungod sa ka-faithfulness sa Ginoo nga iyang gi-mold, iyang gi-shape among mga ginikanan para sila gamiton sa Ginoo para kami dili mi magkulang. Mo na ang faithfulness sa Ginoo. And so us as believers in Christ Jesus, we should not worry about kung unsa may mga kailangan pa nga bayro nun, unsa pa yung mga utang. We simply have to trust God and follow His commands. We should follow His leading. And number two, ang chesed ni God should compel us to remain faithful to God. Despite our faithfulness, God is still faithful. Pero dili ni siya license, dili ni siya to say nga, kita, okay naman data nga magpabilin sa sala. No. God is just, ningon pa dito nga, who will by no means excuse ang mga guilt sa iyang tao. So if ikaw, nagpabilin ka sa sala, nagyoy mga disiplina si Lord sa imuha. And if you want to live a good life, you should remain faithful to God. And we can show our faithfulness to God by joining ang mga ministries nato diri sa ECAC. No? Kung wala mo nakabalo, we have active ministries. Natay jail ministry, natay ministry sa Sunday school, natay ministry sa Mega, kanang sa Canning. No? We minister sa mga workers nila dito. We have outreach ministries. No? We have ministries sa Ayala. Daghan gyud kayo ministry even sa praise and worship. No? If namoy talents or namoy ganan ninyo i-offer ang gift sa Ginoo sa inyo sa pagkanta or sa pagtukar sa instruments, you can. You can show your faithfulness to God by serving in the ministries na iyang gi-establish diri sa tong simbahan. So that kita, to number 3, we can show our love to others. We can show our service to one another. Tungod sa gugma sa Ginoo, all these things atong mabuhat, no? Dili na itong mabuhat out of our own strength, out of our own faithfulness, pero kaning pag-trust iya, pag-remain sa atong faithfulness iya, sa atong pag-show sa atong love to others, no? Especially in making disciples and sharing the gospel. This is all possible because of His love, by the presence of the Holy Spirit in our lives. And so I hope, no, na kita na-remind ta na ang love ni God, dili ra din ni feelings. Dili ra din ni nga, ay kung gusto si God, kay ipakita ra niya ang love. No, but this is an enduring commitment. This should remind us that this is how powerful God's love is. And I hope that as we continue to celebrate God's love this month, we would remember these things. We would remember that God's love does not depend on us. God's love is unchanging, and God's love is universal. It is for all of us. And I really hope and pray that kita, as a church, we would respond rightfully sa love ni God. Amen? Let us pray. O Lord God, Almighty Father, we thank you for your love. Salamat, O God, sa imong gugma kanamo. Dili gud namo matupngan, O God, ang kuun sa ka-faithful, kuun sa ka-loyal ang imong love sa mua. But we thank you, O God, for reminding us sa imong gugma so that we can as well respond rightfully na ikaw, O God, mahimaya sa mong kinabuhi. Na even though we are unfaithful, we would still, day by day, choose to be faithful
sa mga ginagmay nga butang o sa mga dagko nga butang, O God. We thank you for your faithfulness nga ultimately imong gipakita sa imong anak nga si Jesus Christ, nga siya, O God, nagpakamatay sa krus para kami, O God, maluwas. Salamat, Lord, for your love, for your loyal love, nga dili mi mabalaka so unsa may mga problema, unsa may mga kailangan nga buhaton sa mga adlaw nga padulungay. Salamat, O God, for your faithful love. We thank you, O God, that we can rest in your love, in your grace, in your justice. And all these things, O God, we ask from you. Among itugyan sa imong anak na si Jesu Cristo. Amen. To God be the glory.